Nadulas at nahulog sa Dario River ang isang batang 7 taong gulang habang naglalaro ng saranggola sa barangay Bahay Toro sa Quezon City kagabi. Update tayo sa search and rescue operation sa unang balita live ni James Agustin. James! Good morning. Buong magdamag sinuyod ng Philippine Coast Guard at mga kaanak ang kahabaan ng Dario River pero bigo pa rin sila na mahanap ang batang lalaki na nahulog sa ilog kagabi. Labis ang pag-aalala ng magulang ng bata. Pasado alauna ng madaling araw, puspusan pa rin ang paghahanap ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, QCDRMO at mga taga-barangay sa 7 taong gulang na si Joven Asuncion na nahulog sa Dario River. 2 tauhan ng Coast Guard ang lumusong para suyuri ng ilog, kasama ang ama ng bata at ibang kaanak. Matapos sa mahigit 1.5 oras, umabot sila hanggang Dario Bridge sa EDSA, pero bigong makita ang bata. Nagpatuloy ang paghahanap. Hindi nila alintana ang dilim at basura na tambak sa ilang bahagi ng ilog. Kagabi nagsagawa rin ng surface search ang QCDRMO at BFP sa San Francisco del Monte River sa area ng Barangay Masambong at Barangay Damayan na konektado sa Dario River. Nagtungo rin doon ang mga magulang ng bata. Baon ng pag-asa makikita nila si Joven. Nangyari ang insidente pasado alas 6 kagabi sa Barangay Bahay Toro. Ayon sa nanay ng bata, kauwi lang ng kanyang anak galing eskwelahan at naligo agad matapos mabasa dahil sa malakas na buhos ng ulan. Nakita pa raw niya na lumabas ang anak. Pagliko ko dyan sa may kanto namin, nakita ko pa anak ko. Sabi ko, Jo, wali ka na, uwi na tayo, maambon. Akala ko sumunod, hindi rin. Hindi pa ako nakakaupo doon sa taas. Nilapag ko lang yung mga dalahin ko. Maya-maya may sumigaw na yung anak ko nga raw nalaglag sa ilog. Tumakbo na ako. Tapos nakita ko yung kapitbahay namin tumatakbo. Nakita daw niya anak ko na kumakaway na dito, banda. May dalang saranggola raw si Joven noong mga oras na yun. Ang kwento lang ng mga bata, nadulas daw siya kasi nalaglag yung sinulid niya. So inaabot niya, dumiretso siya. Pero nakahawak pa daw po siya sa may puno na maliit. Nanghihingi ng saklolo. Ayon sa mga taga-barangay, nasira ng bagyo noong nakaraang taon ang bahagi ng riprap ng ilog kung saan nahulog ang bata. Nung nasira siya, nirequest namin kasama yung mga residente doon. Nag-request na kami sa local government, sa MMDA, ayun. So alam meron na rin mga nagsukat doon eh. So alam ko ginagawa na rin siya. Hindi naman daw nagkulang ang barangay sa pagpapaalala sa mga residente lalo na kapag tag-ulan. Lalo na pag may ganitong malakas ang ulan, meron na yun, yung lubid. Kasi nga, tumataas din yung doon tubig. Kaya yung lubid naka-ready rin doon. Bunso sa 4 na magkakapatid si Joven. Umaasa ang kanyang mga magulang at kaanak na mahahanap siya sa lalong madaling panahon. Sana po, tulungan niyo po ako magdasal. Tulungan niyo po ako mahanap yung anak ko. Bibo po yun eh. Masayahin, makulit nga lang. Tulungan niyo po ako, pagpray niyo na lang po kami ng pamilya ko. Tsaka yung anak ko makita na po. Samantala, Igan, alas 4:30 ng umaga kanina na pasamantalang itinigil ng Philippine Coast Guard yung paghahanap doon sa batang lalaki na nahulog sa ilog. Pero ayon sa mga taga-barangay, ipagpapatuloy daw po yan ngayong umaga. Nakipag-coordinate na rin sila sa mga kalapit barangay. Kung may nakakita o kung merong impormasyon kaugnay dito kay Joven, ay maaari ipagbigay alam sa kanila. Yung mga latest mula po rito sa Quezon City, James Agustin, GMA News.